biktima ng baha ng bayan ng Mlang at Kabakan nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. 4 na mga barangay sa lungsod ng Coronadal sabay nagdiwang ng buwan ng nutrisyon. At Tacurong City Vice Mayor Montilla dumalo sa Vice Mayor League of the Philippines National Conference. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Una, dumalo sa Pre-Membership Seminar o PMES via Zoom tuwing Miyerkules at Biyernes. Pangalawa, kumuha ng application form sa alinmang Sukelco office. Pangatlo, sumangguni sa inyong accredited barangay electrician at ipagawa ang iyong house wiring installation at sketch plan. Pang-apat, mag-apply ng electric permit at Certificate of Final Electrical Inspection sa City o Municipal Engineering Office. Panglima, isumite ang mga nakuhang permit sa Bureau of Fire Protection at kumuha ng Fire Safety Clearance. Para sa detalyadong impormasyon, pakinggan ang patalastas na nauukol sa PMES. Isumite ang mga kumpletong requirements na nabanggit sa ating respective Sukelco area offices. Ano pa ang hinihintay mo? Apply na at nang mapailawan ka! Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Hulyo 20, taon 2024. Mga biktima ng baha sa bayan ng Mlang at Kabakan nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Narito ang ulat. Malugod na sinalubong ng abot sa 6,329 na mga biktima ng pagbaha mula sa bayan ng Mlang at Kabakan. Ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 kasama ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, Provincial Disaster Risk Reduction Office o PDRRMO at lokal na pamahalaan ng nabanggit na mga bayan. Pinangunahan ng nasabing mga ahensya ang pamamahagi ng tig-isang family food packs nitong 8 hanggang 11 ng Hulyo taong kasalukuyan sa 11 na barangay na kinabibilangan ng Lika, Inas, Dunguan, New Antique, Huayan, Gaunan, Katipunan, New Consolation, New Lawaan, Liboo at Buayan ng bayan ng Mlang at sa Aringay, Lower Paatan, Upper Paatan, Kapintuan, Puyapon, Magatos, Kayaga at Kilagasan ng bayan ng Kabakan. Ang mga naturang lugar ay kabilang sa lubhang nasalanta ng pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan bunsod ng Southwest Monsoon. Ang hakbang na ito ay batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng tanggapan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at DSWD-12 Regional Director Loreto Vicabaya Jr. Ito rin ay bunga ng pinaigting na pakikipag-ugnayan ng pamunuan ni Cotabatong Governor Emilio Gitalino Mendoza sa DSWD upang mabigyan ng tulong ang mga nasalanta ng baha sa naturang mga bayan. Lubos namang pinasasalamatan ni Kabakan Mayor Evangeline Guzman ang pamahalaang nasyonal at tanggapan ni Governor Mendoza sa tulong na natanggap ng mga biktima ng baha sa kanyang lugar. Nakiisa naman sa ginawang pamamahagi sina board members Ivy Marshall Lee C. Talumpines Balitok, Jomar S. Cerebo, Barangay Provincial Federation President, ex-official board member, Peps T. Bilbao, at Provincial Advisory Council o PAC member, Albert Rivera, bilang mga kinatawan ni Governor Mendoza. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxurgen Headliners. 4 na mga barangay sa lungsod ng Coronadal sabay nagdiwang ng buwan ng nutrisyon. Narito ang ulat. Health, Nutrition and Sanitation. Ito ang binigyang punto ni Coronadal City Mayor Attorney Eliordo Hugh Ojeda sa kanyang paglibot sa 4 na mga barangay ng lungsod na kinabibilangan ng Santo Niño, Zone 1, Caloocan at Esperanza na sabay na nagdiwang ng buwan ng nutrisyon noong 19 ng Hulyo taong kasalukuyan. Aniya, ito ang pinakamainam na solusyon upang manatiling malusog ang komunidad at maiwasan ang magkasakit. Muli ring pinaalalahanan ni City Nutrition Action Officer o CNOW, Mary Jane Lihaw, RND, na ang pagdiriwang ng nasabing aktibidad ay hindi para sa iilan lamang, subalit ito ay para sa lahat.
Kasalukuyang nasa ika-50 taon na ang pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon na may temang people. Sama-sama sa nutrisyon, sapat para sa lahat. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Fernie Valencia para sa Sock Surgeon Headliners. Para sa uling balita, Tacurong City Vice Mayor Montilla dumalo sa Vice Mayor League of the Philippines National Conference. Narito ang ulat. Kamakailan ay lumahok si Tacurong City Vice Mayor Lina O. Montilla sa Vice Mayors League of the Philippines o VMLP. Second quarter 2024 National Executive Board at Special Conference ng Academy of Presiding Officers o APO na ginanap sa Sofitel Philippines Plaza Hotel sa lungsod ng Pasay mula ika-18 hanggang 20 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang kaganapan kung saan nagsama-sama ang mga vice-alkalde mula sa buong bansa ay nagsilbing plataporma para sa pagpapalitan ng mga ideya, pagbabahagi ng pinakamahusay na kagawian at pagpapaunlad ng pagtutulungan ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan. Isa sa mga highlight ng konferensya ay ang presensya ni Ginoong Charles Lim, ang Deputy Mayor ng lungsod ng Kaohsiung sa bansang Taiwan, na inimbitahan bilang isang espesyal na panauhin. Nagbahagi si Deputy Mayor Lin ng mahahalagang kaalaman at karanasan mula sa matagumpay na mga inisyatiba ng kanyang lungsod na nagbibigay sa mga delegado ng VMLP na mahahalagang aral at estratehiya na maaari nilang magamit sa kanilang lokalidad. Ang komprehensya ng VMLP ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga paksa kabilang ang epektibong pamamahala, paghati ng serbisyong publiko, pakikipag-ugnayan sa komunidad at mga makabagong diskarte sa pagtugon sa mga lokal na hamon. Kasama ni Vice Mayor Montilla sa aktibidad sina Vice Mayor Jonel Daniel ng bayan ng Norala, lalawigan ng South Cotabato, Vice Mayor Rafael George Lauta III ng bayan ng Senator Ninoy Aquino, Vice Mayor Lalaine Sohanda ng bayan ng Esperanza at Regional 12 Regional VMLP Chair, Vice Mayor Francis Eric Recinto ng bayan ng Nagbayong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Fernie Valencia para sa Sock Surgeon Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sock Surgeon Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.